Hindi na nito pinatagal pa ang demonstration dahil binuksan na nito ang kanyang ginawa kaya damaloy na agad ang kuryente sa kanyang katawan. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng nandoon at akala nila ay hindi na makakaligtas doon si Nicola. Pero, hindi naman ito nangamba dahil nakangiti lang ito habang nasusunod ang peke niyang bigete. Nagulat ang lahat nung bigla na lang siyang nagsalita at sinabi na hindi delikado ang alternating current kagaya ng sinasabi sa kanila ni Mr. Edison. Kabaliktaran daw ito dahil sigurado siya na ang kanyang inimbento ang magiging future ng kanilang mundo. Makikita naman natin na lumipat na ang ating storya sa isang pamilyar na lugar na merong malalaking gusali at malalakas na ilaw. Sa loob ng isang restaurant, makikita natin ang lamesa na meron mga pagkain at mukhang may mga tao na nakaupo doon. Ito pala ang lamesang inupuan ni Feng Hao kaya ang ibig sabihin nito ay bumalik na ulit ang ating storya sa kasalukuyang oras. Napansin naman na ng may-ari ng lugar na yun na ilang oras nang kumakain si Feng nang walang tigil. Hindi naman daw niya sinasabi na wala itong pambayad pero kailangan daw nila itong siguraduhin dahil malulugi sila pag bigla na lang itong tumakbo. Kaya, tinanong ng may-ari ang kanyang asawa kung pwede na nitong kausapin ang customer na yun. Habang nakatingin sa kanyang orasan ay iniisip ni Feng Hao kung bakit kaya wala pa rin ang kanyang boss at kung may nangyari kaya sa kanila. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung bigla na lang lumapit sa kanya ang asawa ng may-ari at tinawag ito. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa kaya tinanong nito kung meron ba talaga siyang pambayad sa lahat ng kanyang na-order. Napabuntong hininga naman si Feng Hao dahil alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng babae kaya meron itong dinukot sa kanyang bulsa. Nilagay nito ang isang stack ng pera sa lamesa at sinabi sa asawa ng may-ari na meron siyang hinihintay kaya kung pwede ay doon muna siya hanggang sa dumating sila doon. Nag-iba naman bigla ang itsura nito at sinabi kay Feng Hao na hindi nila isasara ang kanilang restaurant para sa kanya kaya mag-order lang daw ito ng mag-order hanggang sa gusto niya. Kinuha na nito ang pera at masaya nang pumunta sa kusina at sinabing maghahanda na siya ng mga pagkain para sa kanya at sa darating niyang kasama. Nung wala na doon ang babae ay inisip ni Feng na wala namang problema kahit maghintay siya doon ng ilang buwan. Pero, pag ginawa naman niya yun ay masyado daw itong kainahinala. Pwede din naman niyang bilhin na lang ang restaurant na yun dahil sa tingin naman niya ay okay lang ito sa kanyang boss. Natigil naman ito sa pag-iisip nung meron siyang narinig na boses na nagsasabing hindi okay sa kanya yun. Pagtingin nito sa direksyon ng boses ay nagulat si Feng Hao dahil dumating na pala doon si Lee at Yuki. Kakamustahin sana sila ng lalaki pero meron silang masasamang ekspresyon sa kanilang mga mukha at sinabing maglabas agad siya ng pagkain doon. Pagdating doon ng kanilang pagkain ay hind na nagsalita ang dalawa dahil bigla na lang silang lumamon. Dahil nakita ng ating bida ang reaksyon ni Feng ay pinaliwanag agad nito na namiss lang talaga nila ang lasa ng kanilang pagkain. Sumang-ayon naman doon si Yuki dahil naluluhan nitong sinabi na sobrang sarap daw talaga ng hot pot. Dahil napansin nito na parang sobra ang kanilang takam sa pagkain ay tinanong nito kung gaano ba sila katagal sa ibang panahon at sinabi na ilang oras pa lang silang nawawala sa kanilang oras. Sinabi naman sa kanya ni Lee na buti daw ay ganun lang ang kanyang hinintay dahil sila ni Yuki ay naglibot sa iba't ibang panahon sa loob ng mahigit 100 taon. Hindi naman makapaniwala doon si Feng Hao dahil ang akala niya ay alam na nito ang kapangyarihan ng kanyang boss pero hindi niya inaasahang kaya na pala niyang gawin yun. Hindi lang daw yun ang kanyang napansin dahil simula nung dumating sila ngayon lang ay meron siyang kakaibang nararamdaman sa ating bida. Dahil tapos ng kumain ang mga ito ay tinanong na ni Lee kung meron bang dalang cellphone si Feng Hao. Agad naman itong nilabas ang kanyang telepono dahil akala niya ay gusto nang umuwi ni Lee kaya sinabi nito na tatawagin na agad niya ang kanilang driver. Hindi naman daw ito ang gusto ng ating bida kaya hiningi nito ang kanyang telepono at sinabi na kailangan kasi niyang tawagan ang mga matatagal na niyang mga kaibigan. Lumipat naman muna ang ating storya sa Amazon Rainforest at makikita natin na dumadaan sa taas nito ang isang helicopter. Nakasakay dito ang isang matanda at iniisip nito doon na hindi siya makapaniwala na nakikita na mismo ng kanyang mga mata na nakakapalipad na ang mga tao. Tumingin ito sa labas ng kanyang pintana at sinabi na nakita na daw talaga niya ang lahat.
Natigil naman ang pag-iisip nito dahil tinawag siya ng kanyang bantay at sinabi na meron naghahanap sa kanya sa telepono. Hindi naman ito pinansin ng matanda at sinabi lang na hindi siya nagtatrabaho ngayon kaya sabihin na lang daw nito na tumawag na lang ulit siya mamaya. Bago naman ito ibaba ng kanyang bantay ay sinabi nito na ang apelido daw na lalaking iyon ay Lou at sinabi nito na matagal na daw silang magkaibigan. Nung narinig naman ito ng matanda ay nagmadali itong pumunta sa lalaki at sinabi na ibigay agad nito sa kanya ang telepono. Nung nakapag-usap na sila sandali ng ating bida ay nakangiti nitong sinabi na hindi siya nito nakalimutan at dahil sinabi niya ay pupunta daw ito agad sa kanya. Sa bansang M naman, makikita natin ang isang simpleng bahay na malapit sa kabundukan. Habang tahimik na lumilipad ang mga ibon doon ay merong malakas na tunog at bigla na lang tinamaan ang isa sa kanila. Tinaas ng matanda ang kanyang kamay sa tuwa dahil siya ang gumawa noon at sinabi na asintado pa rin daw siya hanggang ngayon. Tinuro niya sa kanyang kabayo na si Trinity kung saan nahulog ang ibon at sinabi nito na kunin niya ito doon. Lumingon naman ito sa gilid na para bang sinasabi niya sa kanyang amo na hindi niya ito gustong gawin. Tinignan naman siya ng kanyang amo ng masama pero hindi rin ito natiis si Trinity kaya napangiti na lang ito. Nagulat naman ito nung bigla na lang nagring ang kanyang telepono dahil wala naman siyang inaasahang tawag sa mga oras na yon. Nung sinagot niya ito ay hindi ito makapaniwala dahil nakilala agad niya ang boses ng nagsasalita at sinabing yun daw si Mr. Lee. Pagkatapos noon ay lumipat na ulit ang ating storya sa huling tao na tatawagan ng ating bida sa bansang E sa loob ng yating iyon ay makikita natin ang isang lalaki na nakasuot ng pang-swimming. Pinakita doon na nag-dive ito sa swimming pool dahil siya na daw ang susunod sa pila. Pagkatapos noon ay sumigaw na ang bantay sa mga nandoon at sinabi na dumiretso na agad ang susunod dahil nanunood sa kanila ang boss. Pinakita naman doon ang sinasabi nilang boss na mukhang naiinis dahil tumunog ang kanyang cellphone habang nasa bakasyon siya. Sinagot agad nito ang kanyang telepono at nagpakilala sa tumatawag bilang si Tanya at sinabi na hindi niya alam kung sino yun pero hindi daw ito ang tamang oras ng kanyang pagtawag. Nagulat naman ito nung narinig niya ang tunay niyang pangalan kaya sinabi nito na konti lang ang mga tao sa mundo ang nakakaalam noon. Napangiti naman ito agad nung nagpakilala na sa kanya ang ating bida at sinabi na kailangan niya itong makita sa lalong madaling panahon. Kaya, inutos nito sa kanyang bantay na sabihin agad sa kanilang kapitan na ibalik na siya sa shore ngayon din. Dahil mukhang excited sobra ang kanyang boss ay tinanong nito kung saan sila pupunta. Hindi naman ito sinagot ng diretsyo ng babae at masaya lang nitong sinabi na dumating na ang araw na kanyang hinihintay. Lumipat naman na sa wakas ang ating storya sa headquarters ng Eternal Club at makikita natin doon si Feng Hao na papunta na sa opisina ng ating bida. Pagkapasok doon ay sinabi niya agad sa kanyang boss na dala na daw niya ang unang bagay na inutos nito sa kanya pagbalik nila sa kanilang oras. Nilapag ni Feng ang isang salamin sa lamesa ni Lee at sinabi na kaka-rating lang nito doon. Kinuha naman agad ito ng ating bida at sinabi na sobrang tagal na niyang walang salamin dahil nasira ito nung nakaharap niya ng unang beses ang timekeeper. Pagkasuot doon ni Lee ay masaya nitong sinabi na sobrang tagal niya itong na-miss at malinaw na din ulit sa wakas ang kanyang mundo. Pagkatapos noon ay sinabi na nito kay Feng Hao na malapit nang dumating doon ang kanyang mga bisita kaya pumunta na ito sa harap para salubungin sila. Habang wala pa ang mga ito ay makikita natin na lumipat muna ang ating storya sa mansyon ng Rong family. Sinasabi ng isang pamangkin sa kanyang uncle na meron daw silang nakitang kakaibang galaw sa Eternal Club. Sinabi naman ng elder ng Rong family na mukhang meron na amang importanteng mangyayari kaya tinanong nito kung ano ang kanyang mga nalaman. Sinabi nito sa matanda na meron silang natanggap na mensahe galing sa airport na merong 3 private jet na dumating doon ng halos sabay-sabay. Sa ngayon, ang nakikilala pa lang daw nila sa 3 yun ay ang lalaki na nagngangalang Yu Zhang at meron daw itong malaking impluensya sa business industry sa bansang Inisip naman itong mabuti ng elder at sinabi na narinig na niya ang pangalang yun at ayon sa kanyang nalalaman ay halos magkapantay sila ni Zhang Sai ng impluensya. Sabi sa mga kwento ay pagkatapos pumunta ng kanilang mga ninuno sa Amerika ay hindi na ulit sila bumalik sa Celestial Empire. Inisip nito na paano kaya nito nakilala si Mr. Lee at bakit pa siya pumunta doon ng personal para makita ito.
Nanlaki naman ang mata ng matanda dahil pumasok sa kanyang isip na dahil sa kanyang mga nalalaman ay posibleng ang Yuzhong na pumunta sa kanilang bansa ngayon ay ang ancestor nilang si Yuzhong na unang dumating sa Amerika. Hindi naman na ito masyadong inisip ng matanda kaya tinanong din ito sa kanyang pamangkin kung sino naman ang dalawa pang dumating. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na hindi pa nila alam ang mga pangalan nito pero ang isa daw ay galing sa bansang E at ang isa naman ay galing sa bansang M. Umalis na doon ang ating storya at makikita natin na lumipat na ito sa dalawang kotse na mukhang nagkakarera. Nilabas ng matandang babae ang kanyang ulo sa bintana at sinabi sa isang kotse na bumalik na lang daw siya sa kanyang farm. Hindi naman natuwa doon ang isang matanda at sinabi na gagawin lang daw niya ito pag bumalik na rin siya sa kanyang barko na puro binata ang laman. Habang nag-aabang naman sa harap ng gate ay napansin ng isang bantay na meron ng paparating na mga kotse kaya sinabi na nito na nandoon na ang bisita ng kanilang boss. Pero, habang papalapit ito ng papalapit ay napapansin niya na hindi man lang ito bumabagal. Kaya, napatakip na lang ito ng kanyang mata habang mabilis na dumadaan sa kanyang gilid ang mga sasakyan. Pagdating naman ng mga ito sa harap mismo ng kanilang headquarters ay mabilis silang pinatigil ni Feng Hao. Tinutok nito ang kanyang baril sa dalawa at sinabing lumabas sila ng kanilang mga kotse nang nakataas ang kamay. Sumunod naman agad sa kanya ang dalawa at habang nakataas ang mga kamay ay sinabi ng matandang babae na kaibigan sila ng kanyang boss. Hindi naman ito pinansin ni Feng dahil hindi nito nagustuhan ang ginawa nilang pagpasok kaya sinabi nito na kailangan din nilang tumalikod at ilagay ang kanilang mga kamay sa likod para malagyan niya ito ng posas. Sinubukan naman ng babae na lambingin at kausapin ng maayos si Feng Hao pero makikita natin na hindi ito gumana at mukhang lalo pa itong nagalit. Dahil doon ay tinawanan siya ng kanyang kasabay at sinabing hindi gumagana ang teknik na yun sa mga taong hindi niya binabayaran. Pagkatapos noon ay bigla na silang nagbangayan kaya makikita natin na parang hindi na alam ni Feng kung ano ang gagawin. Napalingon naman ito sa kanyang likod dahil tinawag siya ng ating bida at sinabi na parte ang mga iyon ng Eternal Club. Narinig na rin ng dalawang matanda ang boses ni Mr. Lee kaya bigla na lang natigil ang kanilang away at napatingin sa direksyon nito. Nung nagkatinginan na ang mga ito ay masaya silang binati ni Lee at sinabing sa loob na lang sila magkamustahan. Habang naglalakad ang mga ito sa loob ay sinabi ng babae kay Lee na kahit matagal na niyang iniisip ang pagkakataong yun ay hindi pa rin siya makapaniwala nung nakita niya na wala pa rin talagang nagbago sa mukha ng ating bida. Sumang-ayon naman dito ang lalaki kaya tinanong nito si Lee kung siya ba talaga ang nakilala nila ilang daang taon na ang nakalipas. Hindi naman na ito sinagot ng ating bida at sinabi na lang na alam naman na siguro nila sa kanilang mga sarili ang sagot sa tanong na yun. Pagkapasok nila sa opisina ni Lee ay nanlaki ang mata ng dalawa dahil meron na palang nauna sa kanila doon. Nagtaka si Steven dahil nakita nito nakaupo na doon si Yu at masaya pa siya nitong binati. Tinanong siya ni Miss Anna kung paano siya nauna doon at sinabi lang nito sa kanya na kesa mag-ark-aila pa ng sasakyan at mag-drive ng sarili ay nag-taxi na lang daw ito papunta doon. Habang nakikinig naman sa pagtatlo ng tatlo ay sinabi ng ating bida na hindi niya ito inaasahan pero mabuti na lang daw ay magkakasundo ang tatlong yun. Kaya, para mag-umpisa na ay tinanong na sila ng time merchant kung ano ang mga nangyari sa kanila at kamusta ang naging mga misyon nila. Habang nasa labas ng opisina ni Lee ay nakikinig lang doon si Yuki sa pinag-uusapan ng tatlo habang nag-iisip ng malalim. Sana naman daw ay late lang ang batang yun at hindi niya maisip na wag na lang pumunta ngayon. Lumipat naman agad ang ating storya sa isang mansyon sa ibang bansa. Sa loob nito ay makikita natin na nakaupo sa living room si Arthur at mapapansin din na merong litrato doon ang ating bida. Napatingin naman ito sa kanyang harapan dahil tinawag siya ng kanyang butler at sinabi na tumawag ulit ang kanyang nanay at tinatanong nito kung kailan siya pupunta doon. Nung hindi siya sinagot agad ng kanyang boss ay sinabi nito na patawarin sana nito kung magiging prangka siya pero kung ayaw niyang pumunta ay pwede naman daw niyang sagutin ang kanilang mga tawag para sabihin ito sa kanila mismo. Napangiti naman si Arthur at sinabi nito kay Alfred na parehas sila ng kanyang tatay na sobra mag-alala at may matulis na dila. Sumagot naman ito at sinabi na yun lang naman ang kanyang naisip pero siya pa rin naman daw ang gagawa ng desisyon.
Bigla naman itong sinabi na sa una pa lang ay alam na niya ng hindi normal na mga tao ang kanyang nanay at tatay. Naniniwala siya na isa talaga silang mga gods dahil kaya daw ibigay ng kanyang tatay ang napakaraming oras kahit kanino sa isang pitik lamang ng kanyang mga daliri. Pinagaan naman ni Alfred ang loob ni Arthur at sinabi na namalay niya ay pag nagkita na sila ulit ay matatanda na rin ang kanilang mga itsura. Tinanong naman agad sa kanya ng matanda kung sa tingin ba talaga niya ay tumatanda ang mga gods. Dinagdag pa nito na kaya siya nahihiyang pumunta ay hindi niya alam ang sasabihin sa kanyang tatay pag nagkita sila at napansin nito na mas matanda na ang kanyang itsura kesa sa kanyang mga magulang. Nagtaka naman si Arthur nung bigla na lang umalis si Alfred kaya tinanong nito kung saan siya pupunta. Tumigil naman ito para lumingon sa kanyang boss at sinabi na aayusin na niya ang kanyang bagahe para makaalis na siya papunta sa kanyang tatay. Nagreklamo naman agad doon si Arthur at tinanong kung nagiging ulyanin na ba ito o hindi lang ba talaga niya narinig ang mga sinabi nito kanina. Tinignan naman siya ng seryoso ni Alfred at sinabi na masyado na siyang matanda para mag-alala kung ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanyang itsura. Hindi naman niya kailangang mag-alala dahil marami na siyang pera, koneksyon, at mga achievements na ipapakita sa kanyang tatay kaya yun na lang daw ang kanyang intindihin. Nag-isip naman saglit si Arthur at pagkatapos noon ay sinabi na nito na tama nga si Alfred kaya hindi na siya mag-iinarte at pupunta na sa kanyang pamilya. Dahil doon ay tumango na sa kanya ang kanyang butler at sinabi na ihahanda na niya ang kanyang mga gamit. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na dumating na sa China sina Alfred at Arthur. Habang bumababa ng eroplano ay sinabi ng butler na dahil hindi pa nila alam kung saan ang bahay ng kanyang magulang ay kailangan muna nilang hintayin ang kanilang tawag. Pero, napahinto naman sa paglalakad si Arthur dahil meron itong nakitang pamilyar sa malayo. Dahil medyo malabo na rin ang mga mata nito ay tinignan niya itong mabuti at nagulat na lang ito nung namuka niya kung sino ang mga yon. Inisip nito na kahit hindi niya nakikita ng mabuti ay alam niya na ang dalawang iyon ay ang anino ng kanyang mga magulang.